Mag-aalas 6 ng hapon nitong linggo, naglalakad ang 24 anyos na si Jason Molet sa barangay 128 Balot, Tondo, Maynila. Sa likod, makikita ang paglapit ng lalaking nakaitim na t-shirt. Saka biglang pinagsasaksak ng 3 beses sa likod si Jason. Mabilis na tumakas ang suspect. Si Jason, sinubukan pang tumakbo palayo pero natumba rin di kalayuan dahil sa tindi ng tinamong mga sugat. Agad pumanaw ang biktima. Saksi sa krimen ng kanyang kapatid. Nasa harapan po ako ng Building 24. Bumibili po ako ng ulam para sa aming hapunan. Tapos, binigyan ko po kuya ko ng 100 pambili niya pagkain. Yun na po, na nakita ko na sinaksak na po siya sa may Building 24. Labis ang paghihinagpis ng kanilang pamilya. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw sila makapaniwala sa nangyari. Yung akin lang po sana, nakulong siya sa ginawa niya sa kuya ko. Di ko tanggap kasi yung pagkawala ng kuya ko eh. Base sa investigasyon ng Manila Police, magkakilala ang biktima at suspect na kinilalang si Alexander Banzuelo. Sabi nung mga nakausap namin doon sa lugar ay itong suspect ay nahuling nagnakaw noong nakaraang buwan. Kung kaya nung nakita ito nung biktima natin ay binugbog at pinagbubugbog siya nito. Nagtanim daw ang suspect ng sama ng loob sa biktima. May mga nakarinig din daw ng pagbabanta ng suspect laban sa biktima. Sa investigasyon lumalabas na itong suspect ay inabangan talaga itong ating biktima. Nung naglalakad ito at lumampas na sa kanya, sinundan niya ito ng mabilisan sa likod at doon niya inundayan ng saksak. Ang suspect, kalalaya lang din noong Marso. 2 beses na raw siyang nakulong. Itong ating suspect dito sa pananaksak ay natin na rin nakulong dahil sa paglabag sa RA 9165 o itong ating illegal drugs. Nalaman natin, member ito ng Sputnik Gang. Kaninang hapon, sumuko ang suspect sa tanggapan ni Manila Mayor Honey Lacuna. Alam niya raw kasing hahanapin din siya ng mga otoridad. Pinagbabantaan niya na ako talaga eh. Kaya ako lang po nagawa yun. Pinagbabantaan niya ako lagi. Baka ituro mo na naman ako, bapatay na kita. Ginaganon niya na po. Itinanggi naman ng mga kaanak ng biktima ang umano'y pagbabanta sa suspect. Kasong murder ang haharapin ng suspect. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.